Kinilaw na muwang ang food trip natin ngayong araw, guys. At sigurado ako medyo bago ito sa inyong pandinig at paningin. Samahan nyo ulit kami sa panibago naming adventure. Mangunguha na rin tayo ng talaba at isasama natin sa food tripin natin ngayong araw na talaga namang napakatataba. At makakawil na rin tayo para sulit na sulit ang ating food trip ngayong araw, mga kailog. Let's go! Ngayong araw, mga kailog, napakaganda na naman ang bumungod sa atin na umaga dahil dumaanan naman yung crush ko sa tapat ng bahay namin. Biro lang, mga kailog, pinapatawa ko lamang kayo. At dito nga magsisimula ang ating kwento, mga kailog. Bali, mga ngawil nga tayo at ito yung ating mga pamain. At makakasama ulit natin dyan si Baby Shark Dududut. At nang makarating nga tayo sa spot na pupuntahan natin, nakita ko ang Kuya Itling. Kung matatandaan ninyo, siya yung nasa vlog natin na nanguhuli ng similya ng sugpo. At binibiro niya nga kami dito na wala daw kami mahuhuli. Pero ang sabi ko sa kanya ay huwag mawala ng pag-asa. Dahil nga ang bawat pagising natin sa umaga ay panibagong pag-asa upang lahat ng pinagdadaanan natin ay ating malampasan. At dito nga sa part na to, guys, ay nakahuli agad tayo. At isdang manitis nga pala ang tawag dyan, mga kailog. Tapos maya-maya pa ay nakahuli na naman tayo ng isa. At isdang tandaan na nahuli natin medyo maliit-liit pa pero pwedeng-pwede na rin ito para sa ating food trip mamaya. At dito naman sa part na ito ay lumipat tayo ng pwesto. Umupo tayo din sa may bangka. Nakahuli nga agad tayo dyan ng isang talakitok, mga kailog, na talagang nagpipigsi-pigsi pa at gusto pang kumawala. Talaga naman nag-i-enjoy tayo sa mga ganitong gawain sa probinsya, mga kailog. At namimiss ko talaga yung mga ganitong gawain pag ako'y nasa malayo. Kaya pag umuwi talaga ako, hindi ko pinapalapas sa mga ganitong klaseng adventure. At kitang-kita nyo naman, ay imagine na natin kung ano yung mga food tripin natin mamaya. At dito naman sa part na ito, mga kailog, ay bumalik ulit tayo dun sa pwesto natin sa may bangka at nakahuli ulit tayo dyan ng isdang tandaan at pangatlo nating huli yan, mga kailog. At dito naman sa part na ito, mga kailog, ay meron ako ituturo sa inyo isang diskarte at ginagawa ko ito pag wala nang nahuhuli o bihira na yung dumadawi. Ang tawag sa isdang yan, isdang muang. Maliliit lang mga kanyang size, mga kailog, at hindi na siya masyadong lumalaki pero napakasarap na yung prito. At siya ang bida natin ngayong araw, mga kailog. Meron kasi ako napanood sa isang vlog na pwede pala itong kilawin. Kaya naisip ko na gumawa rin ng vlog tungkol dito. Napakadali lamang nitong hulihin, mga kailog, at napakadali nitong dumawi. At talagang kahit sino ay madali lamang matututunan na manghuli nito dahil hindi ito pihikan sa pamain. At talaga naman kung susubukan niyo ito ay sigurado mag-i-enjoy kayo dahil sunod-sunod ang dawin nito. Napakataho ng isdang ito. Grupo-grupo kasi ito sa ilalim at makikita nyo talaga pag kinakain na yung inyong pain kahit medyo transparent ang kulay nito. At kung makikita nyo ay talagang sunod-sunod na dumadawi sa atin diyan. At sa mga beginners o baguhan na gustong matutong pangangawil, pwede nyo itong gawin para mag-practice. At mag-i-enjoy talaga kayo habang ginagawa ito, mga kailog. At nang medyo nakarami na tayo ng huli, mga kailog, ay pinuntahan ko naman yung ating talaba. Meron pa kasi tayong natitirang talaba na naiwan doon sa nakaraan na hinarbest natin, mga kailog. At isasama na rin natin ito sa puputripin natin ngayong araw. At sinadya ko mag-iwan ng ilang piraso para in case na malaki ang tubig ay meron ako makukuha pag nagkikirib ako sa talaba. At kung mapapansin nyo nga sa mga vlog ko, mga kailog, ay halos hindi nawawala ang talaba. Dahil nga paborito natin ito, kaya bihira lang itong mawala pag ako ay nagbablog. Kaya nga umabot na talaga tayo sa punto, mga kailog, na nagtanim na ako ng sarili kong talaba. Dahil nga sa sobrang hilig ko sa talaba, mga kailog. At pinaplano ko nga pala magtanim ng madami nito. Kulang pa lamang ako sa materyales para pambenta na rin at meron tayong sideline. Dahil nga napakahirap na ng buhay ngayon, mga kailog. Napakamahal na halos lahat ng bilihin, lalo na ang bigas. Yung jowa mo na lang ang hindi apektado kasi hanggang ngayon hindi ka pa rin mahal. At dito naman sa part na ito, mga kailog, ay uuwi na tayo at lulutuin naman natin yung ating mga nahuli. At dito nga ay una na nating niluto yung ating mga huli sa kawil. At may mga nahuli nga rin pala tayo diyang mainggit. At yung medyo malalaki nga isda ay ating ipinirito at yung maliliit naman ay ating kikilawin. At isinalang na rin natin dyan yung ating mga nakuhang talaba dito sa ating mahiwagang lutuan o tungko na full tank ng uyo. At dito naman sa part na ito, mga kailog, ay ating natitimplahan yung ating kinilaw na muang. Hindi ko na lang pinakita kung paano ko ito nilinis dahil lagi tayo napaplug content sa mga gagamitin nating mga kutsilyo. At dito nga ay pinatakan ko lamang ito ng kalamansi. Nilagyan ko ng luya, paminta at konting asin. Tapos nilagyan ko na rin ng sili. At nang matapos nga nating timplahan, mga kailog, ay pinusbite na natin itong ating napakalaking talaba at napakataba. At talagang hihingi po ulit ako ng pasensya, mga kailog, sa mga matatakam na naman sa ating panibagong food trip ngayong araw. At talagang alam ko maha-high blood na naman kayo habang nanonood. Pero huwag kayong mag-alala, pwede nyo naman akong puntahan dito kung gusto ninyo. At isasama ko na rin kayo sa susunod nating adventure. At isusunod naman natin yung mga kailog yung ating bida ngayong araw, itong kinilaw na muang. At titikman natin yan kung talagang masarap nga. Dahil ang karaniwang luto ko lamang dito ay prito, mga kailog, na tostado at sinasawsaw ko lang sa suka na maanghang. At nung matikman ko nga ito, mga kailog, ay napakasarap. Medyo gummy ang kanyang texture at parang nahahalin tulad sa lasa ng kinilaw na tuna. Para ka talaga dito nangangain ng kinilaw na tanigi dahil ang kanyang laman ay medyo makunat-kunat nguyain. Nasasamahan pa ng maasim-asim at maalat-alat, tapos mahalang-halang na timpla. At kitang-kita nyo naman na inulit ko pa yung tinikman ko. At talagang medyo na-amaze ako sa lasa. Napakasarap talaga, mga kailog. Dahil nga ngayon din lamang ako nakatikim ng kinilaw nito at hindi ko inaasahan na ganun pala talaga ang lasa. At sigurado ako mauulit pa ito, mga kailog. Sasadyain ko namang huli ng marami nito at kikilawin natin. At bigla nga, mga kailog, na sumagi sa isip ko habang binuvoice over ko ang vlog na ito. Bakit kaya hindi ko i-promote ang recipe na ito bilang best recipe ng bayan natin dito sa Sariaya, Quezon? At talaga naman kung matitikman nyo ito, mga kailog, ay talaga namang mapapawaw din kayo sa sarap. Hindi
lamang doon sa pagkakatimpla, kundi meron talaga siyang kakaibang lasa. Nataglay na rin siguro ng pagkasariwa ng isdang ito. At dito nga ay binalikan ko yung ating paboritong talaba. Talaga namang napakatataba at napakasarap nito mga kailog. At napaparami rin talaga ang kain ko pag ito talaga ang pangulam. At talagang 100% mga kailog na siguradong taob ang kaldero pagka medyo maliit-liit ito. At dito nga kapapangain ko ng talaba at saka yung kinilaw na muwang natin ay nawala na sa isip ko yung ating piniritong isda. Pero meron pa namang hapon at uulamin natin yan mamaya. At dito nga sa part na ito mga kailog ay binalikan ko uli yung ating kinilaw. Talaga namang napakasarap. Hindi ko talaga ma-explain ang lasa niya. Kakaiba talaga. At siya nga pala mga kailog, medyo patapos na yung ating video. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. At wag niyo po sana ulit kalimutan i-share o mag-comment sa ating video para ma-inspire naman tayo ulit na gumawa pa ng maraming video mga kailog. Maraming salamat po from Kailog Team. Have a nice day and God bless you all.